Huling araw ng buwan, naghihintay si Myrene na masasakyan patungo sa opisina nang huminto sa harap niya ang isang passenger jeepney. May malaking signboard sa harapan yun sa ibabaw ng windshield. Ang nakasulat doon, Benedict loves Myrene. Natigagal siya, pinipilit kumbinsihin ang sarili ang nagkataon lamang yon. Ikinatwiran niyang libu-libong passenger jeepney na may karatula ng iba't ibang pangalan. Huminto siya nang makitang umaandar na uli palayo ang jeepney. May nakaharang na bus sa lapat niya. Nang umalis yun ay may nakita siyang nagpasikdong muli ng dibdib niya, isang wedding shop. Nagbebenta yun ng lahat ng bagay na may kinalaman sa kasal, wedding gown, souvenirs, cakes, at etc. Anytime is the best time to get married. Sabi pa ng slogan yun sa ilalim ng pangalan ng shop. Mabilis na naglakad uli siya palayo sa lugar na yun. Pinala niya ang paparating na taxi. Paghinto yun ay napatda uli siya sa nakita niyang pangalan ng taxi. Dreams come true. Muli siyang napatda na estatwa sa pagkakatayo. Sasakay pa kayo, miss? Pukaw sa kanya ng taxi driver. Prangka na makita si Myrene. Kasama niya sina Arlene at Miriam ang susunod nitong kliyente. Napaupo sila sa mga bakanting selyang nasa harap ng mesa nito. Inalalayan din sila ng sekretary dito sa pag-upo. Tulad nung una nilang makaharap, prenteng nakaupo ito sa likod ng mesa nito. Lumabas na ng kwarto ang sekretarya nito nang mag-umpisa silang mag-usap. What can I do for you, beautiful ladies? Pungad sa kanila ni Madam Franca. Mukha pa rin itong respeto. Kanina, sabi niyang kinabahan pa rin. Nakita ko ang mga signs. Hindi na nawala ang mabilis na pagpintig ng puso niya mula pa kaninang umaga. May bumakas na kasiyahan sa mukha nito. And what are they? Iniisa-isa niya ang mga iyon dito. Ang signboard sa unahan ng jeepney, ang wedding store, at ang pangalan ng taxi. Do you believe now? Nangingiti pa rin itong tanong sa kanya. Kimi siyang tumango. Malinaw pa marahil nitong natatandaan ang nakabilidad nito bilang manghuhula nang magpaalam sila rito noon. What do you want me to do now? Maaari ko pang malaman kung paano ko makikilala si Benedict? Tanong niya. Ano ang itsura niya? I'm sorry pero hindi ko makita ang anyo niya. Marami hong lalaking may pangalang Benedict, sabi niya. Paano ko makikilala kung sino ang itinakda ng kapalaran para sa akin? Binata pa siya. Hindi lalagpas ng 30 ang edad niya, ngunit hindi yun bababa ng 20. Yun lang ang nakikita ko sa kanya, sabi nito. Ipaubaya mo na ang iba pang pagkakakilanlan sa kanya sa puso mo. Hindi ka ililigaw nito. Magiging maligaya ho ba ako sa kanya? Magiging maligaya ka sa piling niya. Hindi niya alam kung naitago niya rito ang naramdaman niyang kilig sa sinabi nito. Paano ho kung hindi Benedict ang pangalan ng magiging asawa ko? Magiging napakalungkot mo. Her spirits immediately went down. Ang importante raw, hindi malalaman ng kahit sino, lalo na ng mga lalaking Benedict ang pangalan.
na nakatakda noong mapang-asawa ay Benedict ang pangalan. Kailangan daw naligawan kanila dahil mahal kanila. Hindi dahil alam nila na kapangalan nila ang lalaking dapat mong mapang-asawa para hindi maging magulo ang iyong pagsasama. Sabi ni Miriam kay Mayrene nang papauwi na sila. Ano ngayon ang gagawin ko? Akitin lahat ng lalaking may pangalang Benedict? Helpless na tanong niya rito. Nakangising sumagot si Arlene. Yun lang, nasa edad 20 hanggang 30. Yung mga 10 years old at 60 years old need not apply. Inaasahan mo pa ako. Ang laki-laki na nga ng problema ko. Anya sabay ingos dito. Problema ba yan? Kontra naman ito. Buti ka pa nga alam mo na kung sino ang mapapangasawa mo. Wala kang gagawin kundi hanapin yun so you can live happily ever after eh. Kami ni Miriam, kahit anong pili namin ay matapat kami sa bungi. Buti sana kung bungi lang. Pagsigunda naman ni Miriam. Paano kung irresponsable at mangumbag na bungi pa tayo matapat? Maghintay na lang tayo na makapanaginip tayong ikinasal tayo sa isang lalaking walang mukha. Suwestiyon na lamang ni Arlene. Paano kung hindi tayo managinip? Tanong naman ni Miriam. Huwag na tayong mag-asawa. Nagkatawanan sila. May nakitang note sa mesa niya si Mayrene nang pumasok siya ng umagang yun. Kaagad niya itong binasa. Hi Miss Beautiful, siguro naman papayag ka na sa invitation ko na sabay tayong mag-dinner. May katabing 3 red roses ang note na yon. Kasama rin niya sa trabaho si Ralph. Miss Beautiful talaga ang tawag nito sa kanya. Hindi pa yata niya narinig na tinawag siya nito sa pangalan niya. Alam niyang noon pa sana ito manliligaw sa kanya pero naudlot yun nung malaman nitong may boyfriend na siya. Nobyo na niya si Henry noon nang mapasok ito sa kumpanya. Nang malaman nitong wala si Henry ay ito ang unang lumundag sa tuwa. Mula noon ay kinulit na siya nitong makipag-date dito pero lagi naman niya itong tinatanggihan. Hindi kasi maganda para sa kanya na makipag-date kaagad sa ibang lalaki ang isang babaeng kakabibreak lang sa nobyo nito. Baka maparatangan pa siyang flirt ng ibang tao. Ni hindi nagbabangloksa ang puso niya, sabi nga. May plano rin naman siyang sumama rito sa labas one of these days. Mabiit naman kasi ito. May pagkapresko nga lang at kaunting kayabangan pero tolerable naman ito. Pero ngayong nalaman na niya kung anong kahulugan ng panaginip niya sa lalaking walang mukha, kakalimutan na siguro niya ang planong yon. Sayang, hindi Benedict ang pangalan ni Ralph. Siguro kung malalaman nitong Benedict ang pangalan ng lalaking hinuhulaan niyang makakatuluyan niya, ay magpapabinyag uli ito sa pangalang Benedict. Wala na siyang balak na magpaligaw sa mga lalaking hindi Benedict ang pangalan. Makakakagulo lang iyon sa nakatakda niyang kapalaran. May kausap si Mayrene sa telepono sa mesa niya na makita niyang humahangos palapit sa kanya si Miriam. Excitement was written all over her friend's face. Bilisan mo riyan at may sasabihin ako sa'yo. Tila kinikilig pang sabi nito. Eksakto namang pagpapatapos na rin na pag-ipag-usap niya. Ano yun? Curious na tanong niya. Rito habang ibinababa ang telepono. Bago ang messenger ng department namin, sabi nito. Tinukwang siya rito at binulungan. Benedict ang pangalan niya. Binata siya at 25 years old. Halika! Ayan nito sa kanya. Makipagkilala ka. Sandali. Kumula siya sa pagkakahawak nito. Baka naman maging obvious na interesado ako sa kanya pag ginawa natin yun. Pakipot pa niya kahit may magkahalong kaba at kasabi kang naramdaman. Narito na nga kaya ang man of her dreams niya? Anong gagawin natin?
Hintayin nating mapansin niya ako, sabi niya. Paano kung hindi kanya papansinin? Then hindi siyang kapalaran ko. Myrene, frustrated na siya, sabi nito. Hindi sinabi ni Madam na kusang papalapit sa'yo si Benedict. Kailangan gumawa ka rin ng paraan para lapitan ka niya. Baka may girlfriend na yun, pag-alala niya. Wala, tinanong ko na. Pinandilatan niya ito. Miriam, hindi ka na nahiya. Gusto lang kitang tulungan. I appreciate that, pero wag naman yung obvious. Hindi naman ako nagpapa-obvious na interesado ko sa kanya, sabi nito. Casual lang yung pagtatanong ko sa kanya. Teka, ano ngayon ang gagawin natin? Mag-iisip muna ako, sabi niya. Nandyan lang naman yan. Isipin ko lang kung anong pwede kong iutos para makausap ko. Napahagi kay ito. Yun ang mga pangunahing hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Pero hindi pa rin siya magawang lumundag sa katuwaan. Messenger lang ito. Architect si Henry. From architect to messenger? Parang ang layo ng bagsak niya. Baka naman pagtawanan ng siya ni Henry at ng iba pa niyang kakilala. Sina Miriam at Arlene walang problema. Hindi pagtatawanan ng mga ito dahil alam ng dalawa ang sitwasyon niya. Pero ang pamilya niya, tiyak na hindi rin matutuwa ang mga ito kung ang ipapakilala niyang bago niyang nobyo ay isang messenger lang. Hindi naman sa nagdi-discriminate siya pero tiyak niyang magugulat ang mga ito. Baka pagdudahan pa ng mga ito nito si Benedict na ginamitan siya ng gayuma. Baka habang nobyo niya ito ay walang gawin ng mga taong nagmamahal sa kanya kundi ang bigyang wakas ang relasyon nito. Baka kasi si Henry ay may sinasabi rin na naging nobyo niyang si John. Ito ang una niyang nobyo. Estudyante pa lang sila pareho noon na magkaroon sila ng relasyon pero anak mayaman ito. Mayamang negosyante ang ama nito. Pero ano ba kung messenger lang ang makakatuluyan niya? Ano bang pipiliin niya? Isang lalaking maganda ang trabaho at may pera? Pero araw-araw naman siyang kukonsumihin at paiiyakin o isang lalaking kakarampot lang ang sahod pero araw-araw naman siyang bubusugin sa pagmamahal? Obvious siguro ang dapat na maging choice niya. Tuon na lamang siya sa lalaking kakarampot ang sweldo pero hindi ang manuntok ang libangan. Aanin niya ang lalaki ng sahod ng isang wife beater kung ipantutusos lang niya sa mga gamot niya sa mga sugat at pasa na ito ang may bigay. Napatigil siya sa pag-iisip nang makita ang isang lalaking nakangiti habang papalapit sa kanya. Bitbit nito ang isang may kalakihang kahon. Kayo ho ba si Ma'am Myrene? Tanong nito sa kanya. Ako nga, tugon niya rito. Sa inyo raw ito, sabi nito habang inilalapag ang dalang kahon sa tabi ng mesa niya. Mamaya raw hong uwian, isasabay ho ako sa inyo para may uwi niyo na ho ito. Ano ba yan? Pagtatako niya.
Electric stove po. Stove? Naalala niya kaagad na kanina nga palang lunch break ay nagpasama sa kanya at kay Arlene si Miriam na bumili ng electric stove. Sira na kasi ang dati nitong ginagamit. Sino ba ang nagbigay niyan sa'yo? Si Ma'am Miriam ho. Ma'am Miriam. So, tama ang kutob niya. Saka lang siya nagka-idea kung sinong kanyang kaharap. Ikaw ba yung bago nilang messenger? Oho. Ano nga ang pangalan mo? Benedict ho. Mula nang malaman niya ang pangalang yun ay kapalaran niya ay wala nang palyang sumisikdo ang dibdib niya tuwing maririnig niya ang pangalang yun. Kung minsan ay may pagka-creative talaga si Miriam. Nakaisip agad ito ng paraan kung paano niya makakausap ng medyo matagal-tagal ang lalaking ito. Ipakukuha na lang siguro nito ang stove kapag naiuwi na niya sa bahay nila. Sige, sabi niya dito. Bigla ay nailang siyang tumingin sa mga mata nito. Sumabay ka na lang sa akin mamaya. Kasama na ni Myrene si Benedict na mag-uwian. Bitbit nito ang electric stove na pansamantalang ipinamana sa kanya ni Miriam. Hindi na rin ito sumabay sa paglabas niya pati na rin si Arlene. Ayaw namin makasagaba sa katuparan ng destiny mo. Pero pa kanina sa kanya ni Arlene nang tanungin niya kung bakit hindi ito sasabay sa kanya sa oras ng uwian. Natawa siya. Parang kailan lang, pareho lang nila nitong tinatawanan ng panaginip niya kay Benedict at ang theory ni Miriam na baka ito ang makatuluyan niya. Ngayon, pareho na sila nitong kumbinsido. Maaga na nga raw itong matulog ngayon. Kwento pa nito sa kanya, umaasang kapag mahaba ang tulog nito ay may masisingit na panaginip kung saan ay kinakasal ito sa isang lalaking walang muka. Yayayain mo magdinis sa inyo pero makausap mo ng matagal. Payo pa sa kanya ni Miriam patungkol kay Benedict at susundin niya ito. Magandang hanggang maaga ay makilala na niya ito ng husto. Kung ito nga ang lalaking itinakda sa kanya ng kapalaran. Gusto niya, kapag nakita ulit niya ang sariling ikanikasal ay sa realidad na, hindi na sa panaginip lang, at wala siyang pakialam kahit pa messenger lang ang pakakasalan niya. Ang mahalaga ay masisiguro niyang magiging masaya siya rito.